my beloved Boss Mike Cervera. Ang Malacanang ho ngayon ay talagang nais pa imbestigahan. Ito pong nangyari na pag-absuelto kay Joel Villanueva. Pasok! O ang Malacanang na imbestigahan ng umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 na baliktarin ng unang atas ng kanyang predecessor na napatalsikin Senador Joel Villanueva sa kanyang tungkulin. Ayon kay Grabe naman patalsikin, sususpindihin lang. Ang pinagtataka ho ng lahat mga kababayan, bakit itinago yan? Kung walang mali siya, kung walang tinatago, bakit nyo pinagkait na malaman ng taong bayan? Tama po ba? Bakit po pinagkait ito na malaman ng taong bayan? Maging sa mga media, maging sa mga senador, maging nasa gobyerno, maging nasa Malacanang, palahong alam. Yun ang sabi nila. Ewan ko kung maniniwala kayo dyan. Ako, hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Digong dyan. Baka si Bongo lang ang may kinalaman. Tanong nyo naman. Di mo ba? Ngayon, ang tanong, kayo po ba'y naniniwala ho na walang nangyaring hokos, mekos? Sapagkat ito, mga kabayan, itinago sa sambayan ng Pilipino. Kung meron man sana, inilathala nyo. Kung meron man sana, sinapubliko ninyo yung pag-absuelto nyo sa isang politiko na inaakusahan at hinatulan na ng guilty nung nakaraang nakaupong ombudsman. Diba, mga kababayan? Matindi, ano? Ang tindi ho nito. O ngayon, anong sabi ng Malacanang, Kuyang? Nanawagan ho ang Malacanang na imbestigahan ang umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 na baliktarin ng unang atas ng kanyang predecessor na napatalsikin Senador Joel Villanueva sa kanyang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Car... Saan yung mga kababayan ko? Na binaliktad yung desisyon ni sino ba yun? Sino yun? Basta yung babae na ombudsman na pumalit. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Diba? Sino yun? Paki-comment nga dyan, Addictus Rex. Oy! Basta yun. Ngayon, ano sabi ni Palas? Spokesperson. Na inggit si Libayan dyan. Attorney Claire. Bakit ba naiinggit sa'yo si Libayan? Sabi nila, oo nga daw, anino, naiinggit daw eh. Sabi sa mga comment eh, naiinggit daw tong isutilibayan eh. Libayan naman. Oo. Grabe ka naman. Iwasan mo ang pag-inggit. Ang sa iba'y ibig mong makamit. Dapat nga, ikay matuwa. Siya na pala ng dati mong kasama. Diba? Ganun dapat yun. Si Merceditas Carpio. Yan ba yun? Yun, tama. So yun, ata na. Yang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung totoo man, Morales ba, Carpio, no? Kayo talaga, ito na. Kung totoo man na, no? Ang non-disclosure ay makasisira ito sa tiwala ng taong bayan sa justice system ng bansa. Totoo yan. Mas kakasira ho talaga yan, mga kababayan ko. Alam din naman ni Libayan yan, ewan ko kung tinapik niya na. Libayan, tanong ko lang. Tanungin nyo nga siya. Tanong lang Libayan, tanong ko lang. Ikaw ba isang ayon doon sa ginawa ni Martires? Yun lang naman. Bilang ikaw ay isang abogado, kahit hindi ka magaling, okay lang. Diba? Alam naman namin ikay isang abogado. Kahit hindi ka magaling, okay lang yan. Tanong. Tanong. Baka sakaling magbago ang isipan ng marami dito. Tanong lang. Yun si Conchita Carpio Morales. Tanong lang. Tama ba yung pagbaliktad sa desisyon ni Conchita Carpio na hinatulan na ng guilty sa ombudsman at pinapa-suspindi na nga ito ngang si Joel Villanueva na di umano'y involved sa PIDAP,
scam. Tungkol dito kay Napoles o involved kay Napoles? Yun ang tanong ko eh. Ang tanong, liliwanagin ko lang. Ano ka ba? Sang-ayon ka ba doon? Na itinago sa ating mga Pilipino kung ano yung desisyon para doon? Ikaw, ito'y sabi naman nung dati mong kasama, dati niyong kaibigan na si Attorney Claire Castro na tagapagsalita ngayon ng Malacanang na sinasabi baka mawala daw ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa justice system na umiiral sa ating bansa. Ano kaya masasabi mo dyan? Di ba? Dali na. Dali na to. Kininamot, sumumbat kamot, Oy, libayan, tokin na naman sumumbat kamot. Bagamot, sasagutin ko yung tanong ni Mike Cervera. Para kahit papano, bumilib-bilib na siya. Malay mo naman, pag sinagot mo yan di, baka sakali nga naman, galing talaga pala ni Libayan, mali tayo. Di ba? Ganon. Sagutin mo nga. Sige na. Kahit abogado ka, alam naming abogado ka, kahit hindi ka magaling, okay lang. Eto na, tuloy. Detalye, hatid ni Eden Suarez Santos. Ikinabahala ng Malacanang ang umano'y secret decision sa 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nitong Huwebes, October 23, 2025, ay sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na susulat siya kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order kay Villanueva dahil sa kanyang umano'y maanomaliyang paggamit ng 10 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF allocation bilang dating kinatawan ng Sibak Party List. Kita nyo mga kababayan, noong pa man, involved na talaga to si Joel Villanueva sa mga iba't ibang style ng pandurugas, Di ba? Involved na talaga sa iba't ibang klase ng pamamaraan ng pandurugas ng kwarta ng bayan. Grabe. Di ba? Di ba, eto na mga, sabi, totoo ba yan? Sabi ni Libayan sa live niya, sinungaling si Magalong. Away na sila. Mag-away na sila. Baka hibalayan siya ng asawa niyan. Di ba? Ewan ko, di umano, di ba? Sabi, biyanan niya yan. Ngayon, inaaway niya ba? Sasabihan niya na sinungaling? Hala ka, Libayan. Totoo ba ito? Ito naman si Furious, baka nag-ano ka ng fake news, Eto na, mga kababayan ko. Iba talaga si, si Boy Dila, laging sangkot sa mga pagnanakaw, Ibang klase talaga to. Kakapasok pa lang, Mamita Star Talk, alam mo na. Di ba? Kakapasok pa lang sa politika, involved na agad sa pagnanakaw, tuloy. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Tama. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Correct, mga kababayan, yan nga sinasabi ko Tama, attorney, no? Oo, baka kasi mawalan na ako ng tiwala sa justice system ba? Diba? Oo, ako mga kababayan Siyempre, mataas pa rin yung aking kumpiyansa at tiwala na talagang gumagana ang hustisya sa ating bansa. Talagang darating tayo sa katotohanan kung sino talaga ang masama. Diba? Oo. Sabi nga ng aking mentor, Mike Cervera, magkaubusan ng pera. Basta dapat mailabas ang katotohanan at malinis ang pangalan. Okay lang yan. Kaya nga sabi ko mga kababayan uubusin ko yung milyon-milyon na kinikita ko. Sa YouTube ko.
Maging maging makuha lang yung hostesya. Ganun ho dapat. Tama naman kasi yung mentor ko na dapat ganun, ipaglaban mo. Kung may karapatan ka, kung tama ka, ipaglaban mo. Ganun. Di ba? Marami naman ho kasi na yung mga tao na naglalaban kahit kasinungalingan. Marami hong ganyan Di ba? Tignan nyo mga kababayan ko. Sino? Tignan nyo yung ayoko magbanggit ng pangalan. Sino? Yan, si Villanueva, kita nyo. Kala mo totoo di po ba? Kala mo totoo. Sabi ba naman makakatingin ako sa inyong mga mata. Sabing ganon. Di ba? Tapos mga kababayan makakaharap ako sa inyo. Di ba? Makakatitig ako ng diretso sa mga mata nyo. Sabing ganon. Abay, ibang klase talaga tong si Villanueva. Ganon di si Bongo. Di ba? Grabe, Ganon di si Bongo. Sabi ni Pani TV, kengkoy na lang mga UB. Ano yun? Anong mga UB yun? Hindi ko alam. Tuloy. Pero bago pa man maipadala ang sulat kay Soto, mabilis na nagbago ang isip ni Remulla. Tila nawaw mali umano ito. Pero sir, sabi ng Ombudsman Martires, it was never kept secret naman daw po. Hindi ko alam. Kasi nga, ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Diba? Kasama nila rito yan Hindi nila alam yung tungkol sa kaso. Walang nakakaalam, kahit kayo Alam nyo ba yon? Na naabsuelto si Joel Villanueva? Kita nyo? Itinago talaga. Ibig sabihin, mga kababayan, pag sinikreto, meron pong ayaw na malaman ng iba, ng mga tao, ng mga Pilipino, baka magsanhi ng paghihimagsikan. Diba? Sabi rito ni si Joel, sanay na sanay. Sa pagnanakaw, ginamit pa ang Diyos para pagtakpan ang kabuktutan niya sa harap ng Nako! Talaga ba? Sabi rito ni Den, matindi, mga kababayan. Sige tuloy. Itinanggi kasi ni dating Ombudsman Samuel Martires. Si Martires, mukha ring walang gagawing mabuti, Tingnan nyo mga kababayan yung itsura, Mukhang walang gagawing mabuti yung matanda na to, Itsura pa lang mga kababayan, kita nyo na, Kitang-kita nyo na itsura. Samuel Martires sa isang interview sa kanya na isinikreto ang pagbaligtad sa dismissal order kay Villanueva. Idiniin ni Martires na hindi bahagi ng kanyang tungkulin ang pagsasapubliko ng lahat ng kanyang mga desisyon. Anya, marahil ang kanyang kahalili ay ginagawa ito ngayon, ngunit hindi niya nais na purihin sa kapinsalaan ng mga tao na ang kasalanan ay hindi pa natutukoy ng korte. Bakit kasi tinago nyo? Yun lang naman ang dyan Wala namang question kung maabsuelto. Tama ho ba? Ako mga kababayan kung yun yung kanyang pagkaunawa at opinion dyan na dapat na dapat absueltuhin si Joel Villanueva, wala hong problema. Wala hong problema yun. Ano niya yun prerogative niya yun bilang isang orado bilang isang magdidesisyon kung itong isang na to ay dapat na bawiin yung hinatol nung nakaraan na pinalitan niya. Wala akong problema yon. Ang aking katanungan at pinagtataka, abay bakit? Bakit etong si Martires itinago? Bakit hindi man lang nagpatawag ng press con, media, para malaman ng sambayanan na inaabsuelto mo siya. Yun. Tama, di sana wala. Hindi, alam na ho namin yan. Inaabsuelto talaga ni Martires yan. Di ba? Di alam sana natin, hindi ho mga kababayan, para tayong mga ninakawan sa hangin, na bigla-bigla na lang mga kababayan sa isang iglap, nawala ng lahat. Di ba? Lunes, nung magilty si Villanueva, Martes, nung maging senador siya. Di ba?
Huwebes! Ano? Merkules pala. Oh, Merkules! Nang niluklok si Martires. Huwebes! Ay inabsuelto nyo siya. Biyernes, abay, hindi nalaman ng tao. Sabado, nag-imbestiga si Boying Remulla. Diba? Oh. Linggo, eto na, nagkakagulo na. Kita nyo mga kababayan ko, no? Ang tindi talaga. Tuloy. Itinanggi na rin ni Villanueva na may nakabinbin siyang mga kasong kriminal at administratibo sa ombudsman, patunay ang mga ibinahaging dokumento sa media. Nako, ano ulit? Ano sabi? Oh. Itinanggi na rin ni Villanueva na may nakabinbin siyang mga kasong kriminal at administratibo sa ombudsman, patunay ang mga ibinahaging dokumento sa media. Gayunman, Namahagi na ako sa media, pwede naman pala. Eh bakit nung inabsuelto, tinago nyo siya? Diba? Nagets po ninyo? Nagets po ninyo? Nung naabsuelto na, pinakita na sa media. Nung inaabsuelto, tinatago nila. Saan kayo nakakita ng ganyan, ano? pa rin ni Castro na dapat itong imbestigahang mabuti ng ombudsman. Ala ka, imbestiga mo, Boying! Oh, Boying, ikaw na lang pag-asa dyan, ha? Imbestigan nyo. Yun lang ang akin. Bakit nyo inilamang? Diba? Bakit nyo itinago? Oh, bakit nyo tinago? Anya, nananalig at nagtitiwala sila sa kakayahan ni Remulla. Oh, yan. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Remulla. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Oh, Eden San. Ayan mga kababayan, ha? Oh, alam nyo na, kailangan itama kung may pagkakamali si Martires. Malamang, meron yan. Kailangan managot si Joel Villanueva pag napatunayang may kasalanan. Malamang, itsura pa lang yan. Ha? Itsura pa lang ni Villanueva, mga kababayan, hindi nyo na pagtitiwalaan. Hindi ko ba alam kung bakit nanalo yan. Pero mga kababayan, yung itsurang ganyan, mga kababayan, mukhang walang gagawing maganda yan. Our beloved Boss Mike